Kaugnay niyan, balikan natin ang mga naging kaganapan na nagtulak sa iba't ibang civil organizations para magsagawa ng malawakang kilos protesta sa tanggapan ng Senado. Ang buong detalye ihahatid naman ni Julian Bunag. Live rin mula sa Senado. Julian! Princess, sa kabila ng matinding init at biglang pagbuhos ng malakas na ulan dito sa labas ng Senado, hindi natinag ang iba't ibang mga civic organizations sa kanilang ikinasang kilos protesta dito kanina sa labas ng Senado. Unconstitutional. Yan ang naging desisyon ng Korte Suprema noong Hulyo 25 hinggil sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte dahil sa paglubag umano sa one-year bar rule. Bilang pagsunod sa konstitusyon at pagtugon sa desisyon ng Korte Suprema, naghain ng motion for reconsideration ng Kamara sa Korte Suprema nitong Lunes. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, gampanin ng Kamara na maging boses ng taong bayan sa proseso ng accountability pagdating sa mga opisyal ng gobyerno. Kaugnay niya, naglabas ang mataas na hukom ng petition for indirect contempt laban kina Presidential Advisor for Poverty Alleviation Lorenzo Gadon, Akbayan Party List Representative Percival Kendanya at Richard Heydarian. Kaugnay sa kanilang mga naging pahayag sa desisyon ng Korte Suprema na pagsasantabi sa impeachment complaint laban sa bise. Dito'y binigyan ng 10 araw ang mga individual na magbigay ng kanilang komento hinggil sa inihaing petisyon laban sa kanila. Ang mga naging hakbang na ito ng Korte Suprema ang nagtulak sa iba't ibang civic organizations na magkilos protesta ngayong araw. Ilan sa mga lumahok sa rally ang naghayag ng saloobin hinggil sa dapat na tindigang desisyon ng Senado kaugnay nito. Kahit na sinong nagkasala o pinaparatangan ng kahit na anong aligasyon kagaya ng pagnanakaw or mga grave threats, di ba deserve ng fair trial? Kung totoo na hindi ka guilty, patunayan mo, di ba? Dalhin mo sa korte yung mga ebidensya, ipaliwanag ninyo kung bakit hindi ka dapat ma-convict at hindi ka dapat ma-impeach. Sobrang mahalaga po sa amin na matuloy ang ikinahaharap ngayon ng ating Vice Presidente. Kasi kami po mga manggagawa, lumalaban po kami ng patas sa daan. Lumalaban po kami para mabuhay ng patas. Bilang isang Vice Presidente, kailangan lumaban din po siya ng patas. Igalang niya po yung konstitusyon na dapat ay igalang. Kasi hindi lang po batas yung binabaliwalan niya, kundi yung karapatan naming mga nasa informal na sektor, mga karapatan naming manggagawa at ng buong Pilipino. Isa lang ang naging panawagan ng mga nakilos protesta. Ituloy ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan lamang muna ang pinakahuling update para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas. Julian Bunag, Congress News. Julian Bunag.